Ayan, nakikita po niyo yan. Yung dating Pangulong Duterte at yung mga businessman ng mga Chinese na di umano'y malapit sa nakaraang administrasyon. Kaya ko ito pinapakita. Iyan po yung mga ilan sa mga personalidad na inimbestigahan noon ni dating Senador Dick Gordon na siyang chairman ng Committee on Blue Ribbon Committee na matinding nag-away, napalitan ng mga matitinding batikos ang magkabilang panig. Si dating Pangulong Duterte at noon ay Chairman at Senador Gordon sa isyu ng Parmali. Yung di umano'y scam or anomalya doon po sa panahon ng pandemic na marami daw kong pinasok na kaduda-dudang overpriced na mga gamit sa ospital na galing sa China or businessman na mga kaibigang Chinese na mga negosyante. At lumalabas po ngayon dahil nag-file ng kaso, kinasuhan ng pamahalaan ang dating sekretary, si Secretary Francisco Duque ng Department of Health at yung si Undersecretary Lau at iba pa. So, ibig sabihin ito, kahit matindi ang away sa pagitan ni Duterte at Gordonon, lumalabas pala, totoo ang Blue Ribbon Committee dun sa investigasyon. Dahil ngayon, nakitaan ng probable cause or mga basihan para kasuhan ang mga dating opisyal at malapit sa nakaraang administration. Yan ang matindi. Kung yung magugunita, matindi ang batikos, halos pinipersonal na ni dating Pangulong Duterte si Gordon. At yung mga senador na nag-iimbestiga, pinagbawalan pa nga ng nakaraang gobyerno na huwag mag-attend ang mga cabinet secretary sa Blue Ribbon Committee ni Gordon. Matindi po ang labanang yan noong 2021 po, napakainit yan. Hanggang umabot na ng 2022, mag-e-eleksyon na, yan pa rin po yung topic. Hindi tinigilan ni Dick Gordon ang investigasyon kahit na siya inaaway na ng Malacanang. Pero ngayon, kaya ang nangyari ay naging positibo. Hindi ko naman sinabing guilty na. Pero kinasuhan dahil may basihan, yun na yun. Yun ang sinasabi ng Blue Ribbon Committee noon. May nakita silang mga kaduda-dudang mga pinasok na company at overpriced na mga in-order ng pamahalaan para ho sa usapin ng COVID. Yung mga PPPs na mga ano ba yun? Mga face mask, kung ano-ano ho na ginamit ng panahon ng pandemya. So, paano ngayon yan? Nakikita na po, wala pong kinalaman dyan ng Malacanang kasi ho nasa Office of the Ombudsman yan, yung kaso yan. At ngayon po ipinal na yung kaso. So, mabigat. Posibleng may madamay pang iba. Na kung yung mga gunita, bilyon-bilyon pong pera ng bayan na inutang pa yan kasi talagang bagsak ang ekonomiya natin ng mga panahon yun dahil pandemic. Problema ng buong mundo, hindi lang ng Pilipinas ang pandemya. Pero mukhang may nagsamantala pa sa inutang na pera at pera ng taong bayan ng mga panahon yon. So nasa husgado na, pababayan na natin kung ano mangyari. Akin lang binabalita ito at sinasariwa ang nakaraan. Kaya parang mas proud ngayon yung mga member ng Blue Ribbon Committee at yung chairman dahil napatunayan nila sa kabila ng panghaharas sa kanila ng Office of the President noong mga panahong yun, hindi sila tumigil. Ngayon, nagkakabunga na dahan-dahan. So, yan ang importante. Hindi natakot, hindi natinag ang Blue Ribbon Committee ng mga panahong yun. Napaka-aktibo na nun, sina Ping Lacson, Senador Gordon, Senador Pangilinan, Senador Drilon. Yun ho mga senador na nakakita, ang abogado pa na mga basihan kaya ho nagkaroon ng investigasyon. So ano inyong masasabi dyan? Walang politika yan kasi nasa korte ang kaso at usapin, ebidensya. So sana ho ay mabigyan ng hustisya ang malaking perang posibleng nawala at napunta lang sa iilang kamay at iilang nagsamantala kung meron man noong mga panahong yon. Any comment? Malaya po kayo. Tuloy ang ating mga balita. Maiba naman tayo. Uy, totoo ba yun? Si Senador, dating Senador, boxing champion, Manny Pacquiao, magbabalik politika daw. Totoo ba na baka daw masama pa ito sa
mga maaaring official candidate ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Hindi malayo kasi si Pangulong Marcos ang kanyang katwiran ngayon kahit nung araw pa. Kahit hindi kapartido, kahit hindi bumoto sa kanya, kahit naging kalaban pa niya sa politika, kung nakikita niyang makakatulong, magagandang idea, kanyang kinukuha at kanyang sinusuportahan. Yan ang presidenteng hindi namumulitika. Dahil ang politika ay during election lang. Before and during election. After election, talagang dapat to ay magtulungan. So, kayo, ano inyong masasabi? Kilala naman si Manny Pacquiao na nahimik ng ilang taon na dahil tumakbo itong presidente. Hindi naman nanalo talaga. At ngayon ay mukhang nagpaparamdam. Kasi nung magpunta si Pangulong Marcos sa Mindanao ng isang araw sa General Santos, nandun si dating Senador Pacquiao. So, posible na itong pwedeng maging kandidato ng administrasyon sa susunod na taon for senador ay manggagaling sa iba-ibang kulay. Hindi rin at huwag tayong magtaka kung meron pong mga galing sa Liberal Party na pwedeng masama dyan bilang coalition. Maliban po doon sa kandidatong coalition, under ng Partido Federal ng Pilipinas at saka po ng Lakas CMD na pinagtibay lang ang kanilang alyansa ng isang linggo. Di ba? Yan ang mga pwedeng mangyari. Hindi ito, baka sabihin nyo, nasadong maagang politika. Hindi po. Pagdating ng October, this year, 2024, filing na po ng Certificate of Candidacy ng mga kakandidatong senador at mga party list organization. Kaya kung napapag-usapan ng politika, hindi ito masyadong maaga. Actually, kung tatakbo ka sa national position, dapat noon pa, ngayon, nakaprepare ka na. Hindi ito local ito'y national senador So dapat nakaprepare. Dapat merong sapat na kaalaman, kakayanan. Okay, hindi yung sikat ka lang, marami kang pera, magaling kumanta, magaling mambola, magaling sumayaw, kandidato ka na. Maging marunong po tayo. Kung kinakailangan palitan na natin ang lahat ng mga re-electionist base sa kailang performance, hindi masama. Karapatan at eksklusibo ng taong bayang magpalit at maglagay ng karapat-dapat na mga senador na makabayan para sa bayan, hindi para kumampi sa mga naaagaw sa gobyerno, kumampi para sa kanilang kaibigan, utang na loob at kaibigan lang ang kapital, hindi pwede yan. Gising na gising na ang mga butanteng Pilipino. Maging maingat ang aking pong panawagan sa aking mga channel, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Huwag kayong padala sa magagaling na mga mambolang kandidato at mga supporters nila. Kahit mga vlogger, maging mag-ingat po kayo dyan. Maraming propagandista, maraming mapanira, marami joke box na grupo sa panahong ito. Sabi nga ng Pangulo, hulugan, bayaran. Naku, malamang meron ganyan. Kaya ingat po kayo.